sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami sa atin ang may kanya-kanyang kwento ng kababalaghan. Mga kwento na nagbibigay ng takot at kilabot sa ilan. Mga pangyayari na hindi maipaliwanag. Sinasabi na walang napipiling lugar ang kababalaghan. Ngunit paano kung maranasan mo ito? Sa lugar kung saan ka mismo nagtatrabaho. Magagawa mo pa rin ba ng maayos ang iyong trabaho? Kung may mga kaluluwang gumagambala sa iyo. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay mapili po ninyo ang storya ko, Papa Dudut. Kasi sobrang fan niyo po ako at araw-araw akong nakaabang sa channel ninyo sa mga bago ninyong istorya. Lalo na kapag horror. Ngayon ay chance ko nang mag-share ng sarili kong horror story. Tawagin niyo ako sa pangalan na Jomar. Hindi kami mayaman kaya kailangan kong kumayod. Hindi ako nakatapos ng college kasi hindi na talaga kaya ng mga magulang ko. Sinubukan kong maging working student dati pero hindi rin kinaya ng katawan ko dahil na-ospital pa ako noon. Dahil sa pagod at kakulangan ng tulog. Kaya kahit gusto kong makatapos ng pag-aaral, ay napilitan po akong tumigil na sa pag-aaral at tuluyan ng magtrabaho. Sinabi ko noon sa sarili ko na kapag kaya ko na, ay magtutuloy ako sa pag-aaral. Pero totoo nga yata ang kasabihan na once na kumita ka na ng sarili mong pera, ay mahihirapan ka na bumalik sa pag-aaral. Mas lalo pang naging mahirap yon para sa akin dahil tumutulong din ako sa aking pamilya, lalo na at 3 pa ang mga nakababata kong kapatid ang nag-aaral ng mga panahong yon. Ang una kong naging trabaho ay production operator sa isang paggawaan ng bote. Dahil unang trabaho ko yon sa factory ay nahirapan ako ng sobra. 3 buwan, Papa Dudut, ang tinagal ko doon at nag-resign ulit ako. Ang sunod kong naging trabaho ay sa isang electronic company. Doon naman ay nagustuhan ko ang aking trabaho kasi mas madali siya para sa akin. May mga naging kaibigan din ako doon. Yun nga lang ay hindi ako na-regular sa company na yon. At makalipas nga ang 6 na buwan ay na-end doon ako, Papa Dudut. Hindi ako pwedeng matagal na mabakante na walang trabaho kaya naghanap ulit ako ng panibagong trabaho. Sa pagkakataon na yon ay parang minamalas ako. Kasi lahat ng pinag-a-applyan ko na agency o direct sa company ay hindi ako natatanggap. May nagsasabi na tatawagan na lamang nila ako after ng interview. Pero alam kong kapag ganon ay wala na akong dapat na asahan pa. May kaunting pera pa ako noon at sumasakto pa na summer. Kaya ang sabi ko ay magtitinda na lamang muna ako ng halo-halo sa tapat ng aming bahay. Ang sabi naman ni Mama ay mas okay yon kaysa wala akong ginagawa. Saka para makapagpahinga din ako kahit na sandali sa pag-a-apply ng trabaho.
Kasi alam niya na marami na akong pinag-applyan pero hindi ako natatanggap. Pinatapos ko lang ang summer at saka ako sumubok na mag-apply ulit. Sa isang agency na pinag-applyan ko ay meron akong nakilala at naging kaibigan. Walang iba kung hindi si Joyce. Nakasabayan ko siya sa pag-a-apply. Nagkakwentuhan kaming dalawa at naging palagay kaagad ang loob namin sa isa't isa. Nagpalitan din kami ng cellphone number kasi maraming alam si Joyce na pwedeng pag-applyan. Kapag mag-a-apply siya ay tinetext o tinatawagan niya ako para itanong sa akin kung gusto kong sumama sa kanya. Kaya halos sa lahat ng pinag-applyan namin ay kaming dalawa ang laging magkasama. Isang tanghali pagkatapos namin mag-apply sa isang company ay naglakad-lakad kami para maghanap ng makakainan kasi nagugutom na kami. Marami kasing nag-apply sa company na yon kaya inabot na kami ng tanghali bago kami natapos. Sa paglalakad namin ni Joyce ay meron kaming nadaanan na isang malaking public pool resort. Nakita ni Joyce na meron nakapaskil sa gate noon na hiring ang public resort ng receptionist at resort attendant. "Jomar, hiring sila," turo ni Joyce sa nakapaskil sa gate. "Gusto mo mag-apply?" tanong ko. "Malamang, try natin. Mukhang okay dyan kasi para na rin tayong nagbabakasyon saka may resume pa naman tayo. Magpasa na tayo ngayon sa kanila," ang sabi pa ni Joyce. Dahil si Joyce ang hindi mahiyain sa aming dalawa ay siyang naunang lumapit sa security guard ng public resort. Tinanong niya ang guard kung pwede kaming magpasa ng application. Ang sabi ng guard ay pwede naman pero hindi kami magpapasa ng aming application doon. Meron daw agency na siyang kumukuha ng mga nagtatrabaho sa resort na yon. Doon daw kami magpasa ng aming resume. Sinabi naman sa amin ng guard kung saan ang agency nila at dahil tanghali pa lamang, ng time na yon ay naisipan namin ni Joyce na magpunta doon. Kumain lamang kami ng mabilis sa isang karinderya at pagkatapos ay bumiyahe na kaagad kami papunta sa agency na sinasabi sa amin ng security guard. Isang sakayon ng jeep at halos kalahating oras din ang biyahe namin papadudot. Pagdating namin sa agency ay nagpasa na kaagad kami ni Joyce ng application. At dahil wala nang nag-a-apply ng time na nagpunta kami roon, ay in-interview na rin kami at pinagpasa ng mga requirements na meron kami. Natuwa kami ni Joyce kasi parehas kaming pinag-asikaso ng mga kulang naming requirement at pinagpa-medical na rin kami. Kapag ganoon ay alam namin na matatanggap na kami basta magawa lang namin na maipasa lahat ng requirements at maipasa ang medical. Makalipas nga ang ilang araw ay magkasabay kaming bumalik sa agency at nagpasa kami ni Joyce ng kulang na requirements at pati ng resulta ng medical. Parehas namang okay ang resulta ng medical namin ni Joyce. Pagkatapos naming maipasa ang mga dapat na ipasa ay pinapirma na kami ng kontrata at sinabi na si Joyce ay sa reception area mapupwesto habang ako naman ay resort attendant. In-explain na sa amin ang trabaho namin at mga gagawin namin doon. Napakasaya namin ni Joyce kasi finally ay meron na ulit kaming trabaho. Ang maganda pa ay nasa isang workplace lamang kaming dalawa papadudot. Hindi kasi namin ine-expect na ganon ang mangyayari. 1 week din kaming nag-train sa public resort na yon bago kami nagsimula na magtrabaho ng totoo. Sa unang shift ay hindi kami magka-shift ni Joyce. Sa umaga siya noon at ako naman ay sa gabi. Dahil bago lamang ako sa ganong klase ng trabaho ay medyo nahirapan ako. Pero alam ko na sa simula lang naman mahirap lahat ng trabaho. Ang ginawa ko doon ay parang all around papadudot.
tumutulong ako sa paglilinis ng pool. Kung minsan ay nagpapalit ng mga beddings and toiletries sa mga kwarto. Kapag may kailangan ng mga guest ay pwede silang magtanong at magsabi sa akin. May mga pagkakataon din na naglilinis ako ng CR pero ayos lamang lahat ng yon sa akin. Mas okay sa akin ang trabahong ganon kasi may mga oras na nakakapagpahinga ako lalo na kapag walang masyadong guest. Masasabi ko maganda ang public resort na yon, Papa Dudut. Parang ang theme ay garden kasi maraming halaman at iba't ibang bulaklak sa paligid. Pakiramdam ko nga noong una ay para akong nasa gitna ng malawak na kagubatan, Papa Dudut. Dahil sa hindi kami magkasabay ng shift ni Joyce ay pumasok ako roon na wala pa talagang kakilala. Nakikisama ako sa mga mas matagal sa akin doon dahil ako ang bago. Lahat naman sila ay mababait at kapag may tanong ako ay sinasagot at tinutulungan nila ako ng maayos. Sa ilang araw ko na pagtatrabaho doon ay meron na rin akong ilang mga naging kaibigan. Maayos din ang naging trabaho ko at ang iniisip ko ay magiging ganon pa rin yun hanggang sa mag-end na ako sa pagtatrabaho doon, Papa Dudut. Isang gabi sinabi sa akin ng head namin na may isang room na kailangan kong palitan ng beddings at linisin dahil nag-checkout na yung mga guest doon. Family room yon, kaya malaki siya, Papa Dudut. Kinuha ko na ang mga kailangan ko sa paglilinis at nagpunta na ako sa kwartong yon. Ang mga family room ay nasa pinakadulo ng resort, Papa Dudut. Yung mga couple room kasi ang nasa unahan. Pagpasok ko sa room ay naramdaman ko na sobrang lamig doon kahit patay na ang aircon. Madalas kasi kapag patay ang aircon at kakapasok ko pa lamang sa isang kwarto ay medyo mainit kasi dahil kulob yun, Papa Dudut. Pero kakaibang lamig ng kwartong yon at kinalabutan ako ng kaunti. Hindi ko naman yon pinansin kasi never akong nakarinig ng kwento sa mga katrabaho ko na merong multo sa public resort na yon kaya hindi ako natakot. Inumpisahan ko na ang pagpapalit ng mga beddings at paglilinis. Habang nasa banyo ako at nagpapalit ng mga toiletries ay nagulat ako nang marinig ko na bumagsak yung walis tambo na ginamit ko sa pagwawalis sa kwarto. Tiles kasi ang sahig doon at kapag may bumagsak ay talagang gagawa ng malakas na tunog, Papa Dudut. Alam kong tunog ng walis tambo kapag bumagsak yon sa sahig kaya sure ako na walis tambo ang dahilan ng tunog na yon. Paglabas ko ng CR ay nagtaka ako nang makita ko na nakatayo at nakasandal pa rin sa dingding ang walis tambo. Nakakapagtaka kasi narinig ko talaga na bumagsak yon sa sahig. Ang inisip ko ay baka nagkamali lamang ako ng pagkakadinig. Baka sa labas ang ingay na narinig ko. Kaya hindi ko ulit yon binigyan ng pansin. Bago ako umalis ng kwartong yon ay nag-spray muna ako ng air freshener. Sinigurado ko na malinis at okay na ang lahat. Pinatay ko na ang ilaw at lumabas na ako, Papa Dudut. Naglakad-lakad na ako palayo pero hindi ko alam kung bakit parang may boses na bumulong sa tenga ko kaya napalingon ako sa pinanggalingan kong kwarto. Paglingon ko ay nakita ko mula sa bintana na bukas ang ilaw sa loob ng kwartong pinanggalingan ko. Nagtaka na naman ako kasi sigurado ako na pinatay ko muna ang ilaw bago ko umalis doon, Papa Dudut. Napilitan tuloy akong bumalik at pinatay ko ang ilaw. Sa pag-alis ko ay panay ang lingon ko sa kwartong yon. At baka biglang mag-on ulit ang ilaw. Hindi naman na yon nangyari pa. Habang pabalik na ako sa lalagyan ng mga panglinis para ibalik ang mga ginamit ko ay nagkasalubong kami ni Kuya Eric na siyang maintenance sa public resort na yon, Papa Dudut. Kuya Eric, na-check mo na ba yung ilaw dun sa family room sa number 3? Tanong ko. Oo, kahapon pa. Kaka-check ko lang doon. Bakit? May problema ba?
Turan ni Kuya Eric. Meron yata eh. Pinatay ko kasi bago ako lumabas tapos nang tingnan ko ulit nakabukas yung ilaw. Siguro may problema yon sa switch o baka sa wirings. Wika ko. Napansin ko na natawa si Kuya Eric tapos yung tingin niya ay parang may meaning na hindi ko alam kung ano. Nagpaparamdam na rin pala siya sa iyo, no? Tura ni Kuya Eric. Sino po? Sino pong nagpaparamdam? Ang nagtataka kong tanong. Malalaman mo rin ang sagot kapag tumagal ka na rito. Pero i-check ko pa rin yung family room na sinabi mo. Kukunin ko lang ang mga gamit ko, ang sabi pa ni Kuya Eric. Sinabi ko kay Kuya Eric na linawin niya ang sinabi niya at ipaliwanag niya yon sa akin ng maayos. Pero sabi niya ay ako nang bahalang makaalam ng sagot sa mga tanong ko. At baka isipin ko pa ay nagsisinungaling siya. Tinawanan pa ako ni Kuya Eric at saka siya nagpaalam sa akin kasi meron pa raw siyang mga gagawin. Nang mag-isa na ako na nandoon ay napatulala at napaisip ako sa mga sinabi sa akin ni Kuya Eric. Pinipilit kong unawain ang sinabi ni Kuya Eric. Hindi ko pa magets yung sinabi niya na nagpaparamdam na rin sila sa akin. Hindi ko pa rin kasi alam ng sandaling yon na merong mga kababalaghan na nangyayari sa resort na yon, Papa Dudut. Ibinalik ko na ang mga gamit sa storage room at naghanap muna ako ng mga pwede kong gawin. Dahil sa naging busy na rin ako after ng pangyayaring yon ay nawala na yon sa utak ko. Medyo nakalimutan ko na yon kaya hindi ko na siya naisip na bigyan ng sagot ang mga makahulugang sinabi ni Kuya Eric. Makalipas ang 2 linggo ay nag-text ako kay Joyce para itanong sa kanya kung gusto niya na sabay na kaming magpunta sa agency para kunin ang aming ATM card. Kasi doon papasok ang sahod namin, Papa Dudut. Ang sabi niya ay sabay na kami para meron siyang kasama. Sa weekend na raw kami pumunta. Pumayag ako kahit pa galing ako noon sa duty ko sa panggabi. Medyo matagal na rin kasi kaming hindi nagkikita ni Joyce. Sabi ko kay Joyce ay after ng shift ko kami magpunta. Tumambay muna kami sa kung saan at doon na lamang kami maghintay kasi 8:00 pa ang bukas ng agency na yon. Pagka-out ko ng Sabado ng umaga ay hinintay ko na si Joyce sa labas ng resort. 7:00 nang dumating siya at bumiyahe na agad kami papunta sa agency namin. Meron pa kaming 30 minutes nang dumating kami roon kaya bumili na lamang kami ng soft drinks at ng tinapay. Sa labas ng agency na lamang kami naghintay kasi kaunting oras na lamang din naman ang aming hihintayin, Papa Dudut. Nang magbukas na ang agency ay pumasok na kami. Kinuha na namin ang aming ATM card at umalis na rin kami. Inaya ko si Joyce na mag-almusal kami kasi parehas pa pala kaming hindi nagbe-breakfast. Sa isang fast food restaurant kami kumain at doon ay nagkumustahan na kami. Ang sabi ni Joyce ay okay naman siya sa trabaho niya. Nag-i-enjoy daw siya sa pagiging receptionist dahil sa sanay siya na humarap sa mga tao. Hanggang sa napunta na nga sa ibang bagay ang pag-uusap naming dalawa. Pero nakakatakot ang resort na yon, no? Ang sabi pa ni Joyce. Paanong nakakatakot? Tanong ko. Yung kapalitan ko sabi niya marami raw multo sa resort na yon. Ang sabi pa niya may ilang staff daw na namatay doon. Tapos dati raw ay may malaking bahay na nakatayo doon tapos pinatay daw yung pamilya na nakatira doon. Pinagnakawan yata, basta ganun ang kwento. Pagkukwento pa ni Joyce. Sa pagkakataon na yon ay naalala ko yung nangyari noong isang beses na naglinis ako ng isang family room. Ikinuwento ko kay Joyce ang pangyayaring yon. Hindi ba sabi ko na sayo, totoo talaga na merong multo sa resort na yon? Ang turan pa ni Joyce. Mukhang meron nga kasi ang sabi sa akin ni Kuya Eric, yung sa maintenance ay nagparamdam na raw sila sa akin. Ngayon ko lang naintindihan yung sinabi ni Kuya Eric. May multo pala sa resort na yon.
Yung pala ang tinutukoy niya. Kinikilabutan kong sabi. Ayon kay Joyce ay wala pa naman siyang na-experience na nakakatakot sa resort kung saan kami nagtatrabaho. Siguro daw ay dahil sa day shift pa siya. Natatakot daw siya next month dahil panggabi na siya. Baka raw siya naman ang maka-experience ng kababalaghan doon. Pinayuhan ko si Joyce na palagi lang magdasal at huwag siyang matatakot kasi palagi namang maraming tao sa resort na yon. Kung sakali na may hindi magandang mangyari ay mabilis siyang makakahingi ng tulong sa iba. Simula nang malaman ko ang kwentong yun ni Joyce ay unti-unting nabuhay ang takot ko sa resort na yon, Papa Dudut. Naisip ko rin na baka walang problema ang switch ng ilaw at wiring, kundi talagang may kababalaghan lang talaga na nangyayari sa resort na yon. Tinanong ako ni Joyce kung mag-i-stay pa ako sa pagtatrabaho doon at ang sabi ko ay oo. Sa totoo lang ay malaki ang sahod ko roon kumpara sa mga previous works ko. Ganon din naman ang sinabi ni Joyce. Total naman daw ay wala pang nangyayari na hindi maganda, ay mukhang okay pa ang magstay sa resort na yon, Papa Dudut. Isa pa'y tiwala daw si Joyce na hindi niya makikita at mararamdaman dahil alam niya sa sarili niya na hindi open ang third eye niya. Kaya kung hindi daw open ang third eye ko ay wala rin akong dapat na ikatakot. Pero kapag pala masyadong malakas ang presensya o kapit ng mga kaluluwa sa isang lugar, kahit na wala kang kakayahan na makita o maramdaman sila ay hindi ka pa rin ligtas sa kanila, Papa Dudut. Nung una ay naniniwala ako sa sinabi ni Joyce. Kaya nang bumalik ako sa pagtatrabaho after naming magkita ni Joyce ay medyo nawala na ang takot ko. Nang magpalit na kami ng shift ay inasahan kong magiging pang-umaga na ako pero ang sabi sa amin ng aming head ay night shift pa rin muna ako ng 2 weeks. Kulang daw kasi ng tao sa gabi. Wala namang kaso sa akin yon kasi kung ako ang papipiliin ay mas gusto ko ang panggabi dahil sa night differential sa sahod. Isa pa ay magiging magka-shift na rin kami ni Joyce ng 2 linggo. Kaya nang pumasok ako at nakita ko ni Joyce ay sobrang nagulat siya. Ang akala niya raw ay pang-umaga na ako. Natuwa rin siya kasi kahit 2 weeks ay magkakasabay kami sa trabaho, Papa Dudut. Habang hindi pa ako nagsisimula na magtrabaho, ay tumambay muna ako sa reception area at nagkwentuhan kami ng mabilis ni Joyce. Ayon kay Joyce ay meron daw nangyari na nakakatakot sa isang babaeng staff ng resort na kaibigan niya. May nakita raw na babaeng nakasuot ng itim na damit ang kaibigan niya na nakatayo sa pool tapos ay biglang nawala. Madaling araw daw yon nangyari, Papa Dudut. Wala na raw tao noon sa pool area dahil sa madaling araw na. Saka time na yon ng paglilinis ng mga pool at pagpapalit ng tubig. Lalapitan daw sana ng kaibigan ni Joyce yung babaeng nakaitim. Kasi akala niya ay guest pero bigla na lamang nawala ang babaeng nakaitim, Papa Dudut. Inutusan daw sina Joyce na huwag nang ikwento sa iba. Lalo na sa mga guest ang nangyari na yon kasi baka katakutan pa ang resort. Mas okay daw na kakaunti na lang ang nakakaalam. Bakit mo ikinuwento sa akin? Bawal palang sabihin sa iba. Ang natatawa kong tanong. Siyempre no, kaibigan kita. Saka sure ako na hindi mo rin ikikwento sa iba. Basta wag ka nalang maingay ha. Baka kapag may nakaalam na ikinuwento ko sa iba, matanggal ako dito. Paalala pa ni Joyce sa akin. Nangako ako kay Joyce na wala akong pagsasabihan sa ikinuwento niya sa akin, Papa Dudut. Ayaw ko rin na mawalan siya ng trabaho. Yun nga lang ay bumalik ang takot ko nang dahil sa kwentong yon. Nagpasalamat pa rin ako sa Diyos na wala pa akong ganong experience maliban doon sa nabuhay na ilaw sa isang family room. Hindi ko kasi alam ang magiging reaksyon ko kung sakali na sa akin na magpakita ang kaluluwa sa public resort na yon. Pero alam ko sa sarili ko na kailangan ko maghanda ng possibility na
makakakita rin ako o merong nakakatakot na mangyayari sa akin. Hindi naman ako nagkamali sa iniisip ko na yon, Papa Dudut. Friday night noon kaya marami kaming guest. Kapag ganong araw hanggang weekend ay talagang abala kaming lahat. Dapat ay alerto kami dahil maraming guest ang kailangan ng assistance namin. Nakatayo lamang ako noon sa isang sulok at madaling araw na noon. May ilang guest pa na nasa may pool area at may nagiinom din na isang grupo. Maya-maya ay may isang babaeng guest ang lumapit sa akin at nagtanong kung meron ba kaming tissue kasi wala na raw sa common CR na nasa kaliwa ko lang. Sinabi ko sa kanya na ikukuha ko siya. Pagkakuha ko ng tissue ay binalikan ko na ang babae at ibinigay sa kanya ang tissue, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nagpasalamat siya sa akin ng babaeng guest at nagpunta na siya sa common CR habang ako ay bumalik na sa pwesto ko. Siguro ay halos kalahating oras din ang lumipas nang makita ko na lumabas ng CR yung babae at dire-diretso lamang siya sa paglalakad pero ngumiti pa rin ako sa kanya kahit na hindi siya tumingin sa akin. Hindi ko na siya nasundan ng tingin kasi nakatingin na ako sa ibang guest na nasa pool kasi baka may biglang tumawag sa akin. Dapat kasi ay may naka-standby talaga na staff na malapit sa pool kahit na madaling araw na. Wala pang isang minuto simula nang nakita kong lumabas yung babae sa CR ay nagulat ako. Nang makita ko na lumabas ulit yung babae sa CR at natigilan ako at napatulala habang nakatingin sa kanya, Papa Dudut. Ngumiti siya sa akin at nagpasalamat dahil sa pagbibigay ko ng tissue sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Oo, inaantok na ako ng kaunti ng time na yon pero sigurado ako na nakita ko ang babaeng yon na lumabas na kanina pa. Ma'am, bumalik po ba kayo ng CR? Ang nagtataka kong tanong sa kanya. Bumalik? Hindi pa, kakalabas ko lang ngayon, sagot ng babae. Sigurado po ba kayo? Meron po ba kayong kakambal? Tanong ko. Wala. Bakit ka ba namumutla? Tanong ng babae sa akin. Kasi po kanina nakita ko kayong lumabas. Tapos ngayon, lumabas ulit kayo. Turuan ko sa nanginginig na tinig. Naku kuya, magkapalit ka muna ng bantay dito at inaantok ka na yata. Natatawang sabi ng babae at iniwanan na niya ako para bumalik sa pool. Napatingin ako sa CR na pinanggalingan ng babae at may kakaibang kilabot akong naramdaman, Papa Dudut. Isa-isa kong tinignan ng mga guest at baka naman may kakambal talaga ang babae na yon pero wala akong nakita na kamukha niya. Unti-unti na nag-sink in sa utak ko na baka isang multo. Ang babaeng unang lumabas sa CR kasi hindi siya ngumiti sa akin at dire-diretso lamang siya na para bang hindi niya ako nakikita. Nagtataasan na ang balahibo ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Kung pwede nga lang na may ibang staff na pumalit sa akin doon. Pero yung kasi ang trabaho ko ng oras na yon, Papa Dudut. Ang iba ay may kanya-kanya na rin ginagawa. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-check ang common CR. Nagpunta ako doon at isa-isa kong tinignan ang mga cubicle. Wala naman ako nakitang tao at wala rin akong napansin na kakaiba. Lumabas na rin kagad ako at lumipat na ako ng pwesto. Lumayo na ako sa may tabi ng CR na yon, Papa Dudut. Pagsapit ng oras ng paglilinis ng pool at pagpapalit ng tubig ay sinabihan ko na ang mga guest na kailangan na naming linisin ang swimming pool. Tinulungan ako ng dalawa kong katrabaho na lalaki para gawin yon. Habang naglilinis kami ng pool ay wala pa rin ako sa aking sarili. Hindi ko kasi maalis sa isipan ko yung nangyari. Naghahanap ako ng explanation kung paano yun nangyari pero kahit na anong halukay ko, sa aking utak ay wala akong makitang sagot. Jomar, ayos ka lang ba? Kanina ka pang parang nasa ibang mundo. Tanong sa akin ng isa kong katrabaho. Ayos lang ako, inaantok lang siguro ako, tugon ko.
Akala ko may multong nagpakita sa iyo kanina eh. Biro niya. Uy, wag kang maingay. Mamaya may guest na makarinig sa iyo. Saway ng isa kong katrabaho. Mahina naman ang boses ko, hindi nila maririnig yon. Sabi ng isa ko pang katrabaho. Kahit na, mabuti nang nag-iingat. Kung mahal mo pa ang trabaho mo, huwag kang magsalita ng ganyan kapag may guest sa paligid. Paalala naman ng isa kong katrabaho. Sa naging maikling pag-uusap naming dalawa, ng katrabaho ko ay nakumpirma kong alam siguro ng lahat na nagtatrabaho sa resort ang mga kwento ng kababalaghan doon. Lahat kami ay hindi pwedeng magkwento sa iba lalo na sa mga hindi nagtatrabaho doon kasi baka matakot ang mga tao na magpunta sa resort na yon. Kaya upang hindi ako mawala ng trabaho ay pinili ko na lamang na manahimik. Mabuti na lamang at nandyan si Joyce kasi sa kanya ko unang naikwento ang nangyari ng madaling araw na yon. Ang sabi ni Joyce ay baka raw isang doppelganger ang nakita ko. May kakayahan daw ang mga yon na gayahin ang mukha ng isang tao kahit daw ang mismong suot na damit ng isang tao ay nagagawa noong gayahin. Mabuti na lamang at naging pang-umaga na kami ni Joyce after ng 2 linggo. Maganda rin na sabay na ang shift namin ni Joyce kasi nakikita ko siya palagi at kung minsan ay sabay pa kaming umuuwi. May napagsasabihan ako ng mga takot ko sa public resort na yon. Kampante na ako kasi day shift na kami. Ang iniisip ko ay wala nang mangyayari sa akin na nakakatakot kasi maliwanag. Ang akala ko dati ay sa gabi lamang nagpaparamdam ang mga multo kasi yun ang madalas na napapanood ko sa mga movies. Pero walang oras pala silang pinipili, Papa Dudut. Kapag nakatuwaan ka siguro nila ay magpaparamdam at magpapakita sila sa iyo at wala kang magagawa sa bagay na yon. Isang tanghaling tapat. Sinabihan ako ng head namin na ayusin ko yung isang couple room na inalisan ng mga guest kasi merong guest na nagpa-reserve doon. Madalas ay meron kaming 2 oras para mag-prepare ng isang room kapag inalisan na yon ng guest. Pero may mga pagkakataon din na gano'n na kailangan na naming magmadali kasi parating na yung bagong guest na susunod nagagamit ng kwarto. Kaya 2 na kami ang nagtulong para linisin at ayusin ang couple room na yon. Ako na ang nagpresenta na maglinis sa mismong kwarto habang ang kasama ko na si Gino ay ang sa banyo. Habang nagpapalit ako ng bedsheet ay napalingon ako sa may banyo kasi nakita ko sa gilid ng mata ko na palabas na si Gino ng banyo. Nagulat ako kasi nang nakalabas siya ng banyo ay may nakasunod sa kanya na itim na parang anino ng isang tao. Hindi ko matukoy kung babae o lalaki ba ang anino na yon. Mabilis na nakasunod ang anino kay Gino na para siyang lumilipad, Papa Dudut. Napasigaw ako sa sobrang gulat at takot. Isinigaw ko ang pangalan ni Gino sabay turo sa likuran niya. Bigla na lamang nawala yung anino. O bakit? Anong nangyari sa'yo? Natatawa at nagtatakang sigaw pa ni Gino. May aninong nakasunod sa'yo kanina eh. Biglang nawala. Nanginginig kong wika. Lumingon si Gino sa likuran niya. Wala naman akong nakikita eh. Teka, tinatakot mo ba ako, Jomar? Alam ko na may mga multo rito pero kung tatakutin mo ko, hindi na inuubra sa akin. Sanay na ako sa kanila. Ang tawa pa ni Gino. Nagsasabi ako ng totoo. May nakasunod talagang anino sa'yo kanina. Git ko. Pinagpapawisan at nanlalamig na ako ng oras na yon, Papa Dudut. Napansin niyo ni Gino at doon ko na siya nakumbinse na nagsasabi ako ng totoo at hindi ko siya tinatakot lang. Nilapitan ako ni Gino at ang sabi niya ay doon muna ako sa klinik dahil mukha na akong mawawala ng malay. Siya na raw ang bahalang maglinis doon. Sasabihin na lang daw niya sa head namin ang nangyari sa akin at maintindihan naman ako noon. Tinanong ako ni Gino kung gusto ko na ihatid niya ako sa klinik. Pero hindi na ako nagpahatid pa. Baka kasi dumating na ang mga guest na hindi pa maayos ang kwarto. Sayang ang oras kung magpapahatid pa ako. Mag-isa ako nagpunta sa klinik at may naabutan akong babaeng nurse doon.
Tinanong niya ako kung ano ang problema ko at sinabi ko na para akong nawawala ng malay. Tinanong din niya ako kung ano ba ang mga ginawa ko at dahil sa empleyado rin siya na kagaya ko sa resort ay hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Bago ka lang ba rito? Tanong sa akin ng nurse. Opo, 1 buwan pa lang, tugon ko. Kaya naman pala, ganyan din ako nung una. Nung bago pa ako rito, takot din ako. Muntik pa nga akong mag-resign pero kailangan ko ng trabaho. Regular na ako rito, sa pagtagal ay nasanay na ako. Hindi naman sila nananakit unless may gawin ka sigurong masama sa kanila, ang sabi pa ng nurse. Siguro nga'y masasanay din ako kapag nagtagal na ako dito. Pero may nangyari na ba na merong staff dito na napahamak? Tanong ko. Sa staff wala pa naman, pero sa guest meron na, sagot pa ng nurse. Na-curious ako sa sinabing yun ng nurse, Papa Dudut. Kaya pinakwento ko sa kanya ang nangyari sa sinabi niyang guest. May isang grupo raw na mga magkakaibigan na nagpunta sa resort ng gabi. Nang malasing na raw ang mga yon ay naging magulo at maingay na. Pero hinahayaan lang daw ng mga staff kasi mukhang nagkakasiyahan lang naman ang mga guests na yon. Isa pa ay normal naman daw ang mga ganong ganap sa isang resort. Hanggang sa nagsimula ng itapon ng ilan sa mga guests ang upuan sa kung saan saan. Pinagsabihan na raw ng ibang staff ang mga guests na ayos lang ang magingay pero huwag maninira ng mga gamit. Dahil sa lasing na ay nagkantsawan daw ang mga guest. Hindi na nga nagtapon ng mga upuan ngunit mas naging maingay at magulo ang mga guest na yon. Hanggang sa isang maingay na guest ang bigla na lamang bumagsak sa sahig at nangisay. Nanlilisik daw ang mata ng lalaking na yon, nagmumura pa at kung ano-ano ang mga sinasabi. Mananakit pa raw ito pero mabuti na lamang at nahawakan ito ng mga kasama nito at ng mga staff. Ang ginawa raw ng isang staff ay dinasalan ang lalaki hanggang sa kumalma na ito. Nang mahimasmasan ang lalaki wala raw itong naalala sa nangyari at ginawa nito, Papa Dudut. Doon na raw tumahimik ang grupo na yon at kinausap sila ng head namin tungkol sa nangyari. Sinabi ng head namin na baka sobrang lasing na ng lalaking yon kaya ganon ang nangyari. Kumbagay ayaw ng head namin na isipin na sinapian ng kung anong kaluluwa ang kasama ng grupo na yon. Pasalamat na lang talagang may-ari ng resort na ito kasi hindi lumabas ang nangyari na yon, Papa Dudut. Siguro naisip din ng grupo na yon na kasalanan din nila kasi ang gulo at ang ingay nila, ang sabi sa akin ng nurse. Ayaw ng mga multo rito ang magulo at maingay. Hindi naman siguro, wag lang sosobra. Iba kasi ang grupo na yun parang ang hirap nilang sawayin. Naiiling na wika pa ng nurse. Pinagpahinga na ako ng nurse matapos ang kwentuhan namin, Papa Dudut. Habang nagpapahinga ko sa klinik ay naisip ko na hindi pala talaga biro ang kababalaghan sa resort na yon. Nakakahanga lang kasi na nagagawang pagtakma ng management ang mga ganong pangyayari doon. Naintindihan ko naman yon kasi business nila yon at dapat lang na pangalagaan nila ang pangalan ng kanilang kabuhayan. Isa pa kapag nasira ang imahe ng public resort na yon ay kawawa naman ang mga empleyado na nagtatrabaho doon. Nagkaroon ulit ako ng pagkakataon na makausap si Kuya Eric dahil matagal na rin siya na nagtatrabaho doon. At mas marami siyang kwento ng kababalaghan. Ang sabi ni Kuya Eric ay wala talagang nakakalam kung bakit marami nagpaparamdam at nagpapakitang mga multo sa public resort na yon, Papa Dudut. Pero sigurado raw siya na totoo ang mga kwentong yon. Naging tahanan na raw ng mga kaluluwang yon ang lugar na yon kaya hindi na mapapaalis ang mga ito. Kung irerespeto ko raw ang lugar na yon ay wala akong dapat na ikatakot. Hindi raw ako sasaktan ng mga kaluluwa kapag ganon. Yun nga lang ay hindi raw siya sigurado kung hindi magpaparamdam ang mga multo sa akin. Ang gawin ko raw ay deadmahin ko na lamang at masanay na lamang, Papa Dudut. Marami na rin daw mga nag-resign
sa pagtatrabaho doon dahil hindi kinaya ang takot. Bakit hindi po ipabless ng may-ari itong resort o kaya ay humingi sila ng tulong sa mga espiritista? Ang sabi ko kay Kuya Eric. Sa tingin mo ba ay hindi nila ginawa yan? Maraming beses nilang pinabless at pinatingnan sa mga nagpapaalis ng mga kaluluwa pero hanggang ngayon nandito pa rin ang mga multo. Turan pa ni Kuya Eric. Sabi pa ni Kuya Eric ay mukhang malakas talaga ang kapit ng mga multo sa public resort na yon, Papa Dudut. Kaya kahit na anong gawin ng may-ari ay hindi nito mapapaalis ang mga yon. Hanggang isang gabi, tumawag si Joyce sa akin at umiiyak siya. Yun pala ay magre-resign na siya sa pagtatrabaho sa public resort. Ilang beses na raw kasi siyang nakakita ng babaeng nakaitim na nakatayo sa kung saan saan. May nakita rin daw siyang babaeng tumatakbo sa harapan niya isang madaling araw habang nasa reception area siya. Bigla na lang daw nawala yung batang babae kaya sigurado siya na hindi yon isang tao. Hindi na raw kaya ni Joyce ang mga nararanasan niya at nakikita niya sa resort na yon. Bago pa raw siya masiraan ng ulo ay aalis na lamang siya doon, Papa Dudut. Mag-resign na rin kaya ako, turan ko kay Joyce. Kung kaya mo pa naman magstay ka. Pero ako hindi ko na talaga kaya, Jomar. Pasensya ka na kung iiwanan na kita rito ha, ang sabi pa ni Joyce. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya sa akin, naiintindihan kita, sambit ko. Sa naging desisyon na yun ni Joyce ay nagkaroon na ako ng pag-iisip kung mananatili o mag-resign na rin ba ako sa trabaho ko sa resort na yon, Papa Dudut. Natakot na rin kasi talaga ako na baka hindi ko kayanin ang mga susunod na mangyayari sa akin. Pero dahil sa kailangan ko ng trabaho at may pamilya ako na dapat tulungan, ay mas pinili ko ang magstay pa doon. Ngunit parang sinusubok talaga ang tapang ko dahil may nangyari na talagang natakot ako. Habang naglilinis ako sa isang family room, ay meron akong nakitang babae at lalaki sa may salamin. Pinupunasan ko noon ng isang malaking salamin na nasa mismong kwarto. Umaga naman ang oras na yon, kaya tiwala ko na walang mangyayaring nakakatakot. Kaya lang ay nagulat ako kasi habang pinupunasan ko yung salamin, ay may nakita kong babae at lalaki na nakatayo sa isang sulok ng kwarto. Malabo ang mukha nila at para silang usok pero nakikita ko ang mukha at katawan nila, Papa Dudut. Tapos ay bigla na lamang silang nawala na parang mga bula. Nilakasan ko ang loob ko at tumigil muna ako sa ginagawa ko at nagdasal ako. Nagawa kong tapusin ang paglilinis ko pero yung takot ay napakahirap na maalis. Pagkalabas ko ng kwartong yon ay grabe ang panginginig ng buong katawan ko. Pakiramdam ko ay nasa likuran ko pa rin yung babae at lalaki na nakita ko, Papa Dudut. Ikinuwento ko yon kay Kuya Eric kasi pakiramdam ko ay mababaliw na ako kapag wala akong napagsabihan ng bagay na yon. Nagawa ko pang tapusin ang 6 na buwan na kontrata ko sa public resort na yon. Gusto na nila akong gawing regular na empleyado. Pero hindi ko tinanggap, Papa Dudut. Naganap na lamang ako ng ibang trabaho hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Tuloy pa rin ang communication namin ni Joyce hanggang sa niligawan ko na siya at naging kami na. Ngayon ay nasa Pilipinas na ako at sa susunod na taon ay plano na naming magpakasal ni Joyce. Meron na kasi kaming isang anak sa ngayon, Papa Dudut. Kapag binabalikan namin ang mga nakakatakot na experience namin dati sa public resort na pinagtrabahuhan namin ay tinatawanan na lamang namin. Ang huli naming balita ay nag-ooperate pa rin ang resort na yon pero sana'y wala na ang mga kaluluwa na naroroon. Nakakaawa din kasi ang mga guest, lalo na ang mga empleyado na kahit ginagambala ng mga multo ay mas pinipiling maging matapang dahil kailangan nila ng trabaho at mapagkakakitaan. Lubos na gumagalang, Jomar. Ang buhay ay mahiwaga,
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.